kung sedan talaga ang hinahanap mo at medyo limited lang yung budget mo at gusto mo pa yung modelo na sedan, eto meron kami ngayon. MG5 Core 2021 model manual transmission. Ito napaka ganda ng design niya, napaka-spacious at napakalaking sedan. Actually may ko-compare mang sizes niya sa mga Toyota Altis, sa Honda Civic na FD or basta yung mga malalaking sedan type. Ito po yon na MG5. So at least ito affordable lang at modelo pa yung sasakyan. Tara, silipin natin. Ang dami ngayon actually ng mga sumusubok na ng China cars. Lalong-lalo na ngayon na nagsisitaasan yung mga gas. Ang dami na talaga nagtatry ng hybrid, mga electric vehicle. Pero kung hindi mo pa naman afford yung mga hybrid or electric vehicle, pwede mo subukan itong mga ganitong unit. Napakatipid din sa gas consumption niya at of course, napaka-comfortable din niya gamitin. So, in here, makikita natin ang MG5 nito, napaka-presentable pa niya. Napakaganda pa niya, as in, napakalinis. And, meron lang siya mga minor dents and scratches. Pero overall, napaka-presentable ng sasakyan. So, start tayo dito. Sa front grille niya, hindi mo akalain na parang mumurahin lang na sasakyan. Kasi dito pa lang makikita mo, napaka-ganda na ng style niya. Napakalaki ng grille niya. And of course, naka-chrome accent na rin yan. At syempre yung napakalaking logo ng MG. And also, makikita mo rin yung headlight niya. So, napakaganda ng design. Yan. Pero, since this is the base model, wala rin siyang fog light. Ayan. Then, ang paint niya, makikita natin, very presentable. Dito nga, wala kang makikitang dents and scratches. By the way, first owned po itong sasakyan nito at babae po yung owner nito. Kaya medyo maselan siya sa body. So, since black, alam naman natin na kapag black, medyo visible talaga yung swirl mark. So, ang ginawa niya po, pina-repaint niya po ito ng buo. Pero hindi dahil sa na-aksidente siya or may damage siya, kundi dahil lang sa mga swirl marks. Kaya kung makikita nyo, bagong-bago po yung paint niya at napakaganda ng pagkakapaint niya. Very professional din. So, dito, napakalinis ng hood hanggang dito sa side, papunta dun sa likod. At isa sa nakapagpaganda dito, yung chrome accent niya galing dito sa front, papunta dito sa likod. Tapos, eto, naka-hubcap lang din to, front and back. At of course, yung tires niya, more or less mga, I think 70% pa yung tire tread niya. At makikita nyo, lahat po yan naka-Bridgestone. So dito, meron ka lang makikita mga dents. Eto, bagong-bago lang po ito. Yan. Pero, I think, di pa naman necessarily na ipa-repaint siya kasi okay pa naman siya at hindi pa naman ganun ka-visible. Also this one. Yan. Tsaka kung ipapa-repaint mo kasi, baka hindi magbalanse yung kulay. So okay pa naman siya, hindi pa naman ganun kalaki at ka-visible yung damage. Okay? Dito tayo sa likod. Yan, so sa likod nitong MG5, ayan, makikita nyo rin, maganda rin yung design niya, ang taillight niya, meron siyang chrome line from here, papunta dito connecting the two taillights, and may reverse camera din siya. Para mabuksan to, meron siyang button sa ilalim, at yan, super loaded. Napakalaki actually ng compartment niya. Sorry lang medyo maraming gamit. Pero, kung makikita nyo, napakalaki ng space. And actually, yung second row niya, pwede mo pa i-fold yung upuan para mas malaking compartment ang bibigay sa'yo. So, kung dalawa lang naman kayo na magkasama, pwede mo i-fold. So, mas malaking space for your cargo. Okay. So, dito sa kabilang side, wala kang makikitang dents and scratches dito sa side na to.
Doon lang talaga ang nagkaroon ng problema. And also makikita mo rin, naka-garnish na rin pala siya. This one. And of course, yung tires niya, parehas din naka-Bridgestone tires. Okay? Tara, silipin natin yung engine. 5, this is also 1.5 gasoline engine. Yan. So, medyo malaki. Maganda yung takbong ibibigay sa'yo kasi malaki-laki yung engine, hindi ka mabibitin. Pero still, napakatipid niya sa gas. So, based sa research, nag-range din siya from 16 to 22 kilometers per liter. So, ito, by the way, kasa-maintain pa po ito ng sakyan na to. At wala ka pang major issues na may encounter dito sa sakyan. Wala din siyang mga history of accidents or pagkabangga. Buong buo po yung frame niya, pati yung engine niya. Pasok tayo. Okay, so pagpasok mo pa lang dito, ramdam mo na napakaluwag ng sasakyan na to. Very spacious siya at napaganda rin ang interior niya. Hindi siya mukhang ordinaryo or mumurahin na sasakyan. Ang dashboard niya, combination siya ng hard black plastic. May accent siya na chrome hanggang sa mga aircons niya. Tapos ito, rubberized siya with white stitch. Kaya ang ganda ng presentation. And of course, naka-Android. Naka-touchscreen monitor na rin to. At dito sa kanyang steering wheel, though base model lang siya, may control ka na rin dito. Okay? And, yun. Ang mga upuan nito, wala pa siyang mga seat covers. Wala din siyang leather. All original, walang damages. At yan po, yan mismo yung stock niya. So wala siyang seat cover. Napakaganda ng design niya, napaka-comfortable at napakalambot ng mga upuan niya. Okay? Second row tayo. Kaya dito mag-accommodate ng mga 3 hanggang 4 actually. Pero medyo masikip ng 4. Pero 3 is very much advisable. And yun nga, ito, ma-open mo kasi ito. Baba mo. Yan, pwede mo siya open para ma-access mo yung likod or kung kailangan mo ng much bigger space. Okay. So, test drive na tayo. Okay, sa pag-start nitong MG5, basic lang din. Actually, hindi mo kailangan napakan yung clutch. Start na siya. Okay? Then, ang aircon control, ito yung fan niya. At ito, akalain mo na volume ng stereo, pero yan po yung control niya sa fan. Okay? And, powered windows na rin po siya. Ang side mirror niya may control din left and right. Meron din sa kabila. Left and right. Okay, so working properly. And of course, lahat na windows, yan, power windows working properly. At syempre, lock and unlock. Lock and unlock. So, naka-button lang siya. Okay? So, tara, test drive tayo. So, by the way, ito ang owner nito is kaibigan po natin. Actually, andyan, malapit lang siya dyan sa office. And makikita nyo naman, napaka-babae. Napaka-babae ng owner. Naka-pink ang upuan. So, alam mo na, babae talaga yung may. Okay, so ito, pag magre-reverse ka, kailangan mag-push pa baba. May reverse camera na rin siya.
Maybe some of you magtatanong, kumusta naman kaya sir ang availability ng parts niya? So actually nung yung pumasyal kami sa MG, nung nag-test drive kami ng electric vehicle, natanong din po namin yan. So ang MJs kaya na rin mag-support ng supplies ng parts kasi since marami na rin ang MJ users sa Pilipinas. So sabi nila available na rin daw yung mga parts. Pero actually naman kasi ang MG matagal na po talaga sa market. Sadyang late lang yata pumasok dito sa Pilipinas. So sa driving niya napakaganda rin. Very comfortable siya drive. Ang ganda rin ng kanyang handling. Napakagaan lang din. So parang common na mga sedan lang din siya. Ganda niya rin itakbo. Napakatahimik. Wala kang maririnig na mga kalampag or vibration. Although, kagandahan naman ito kasi bago pa talaga, alaga yung sasakyan, kasa maintain pa. So, maganda pa talaga ang performance niya. So, ito okay na to kung mga beginners. Kung nagsisimula pa man lang ng sasakyan, pwede na yung mga ganito. So, ito hanggang 5th gear lang din siya. Pero di pa natin matry yung top speed. Ito rin yung shift. Napakagaan lang din yung shift. Lane departure. Ang gaan din ng clutch niya, ang lambot ng clutch niya. Hindi ka mahirapan. So kahit mag city driving ka nito or mag long distance ka, ang ganda nito. Tsaka at least ito, sabi ko nga, kung ikaw yung tipo, gusto mo naman maiba sa market, gusto mo maiba sa mga tropa mo na madalas naka Honda Civic, naka Vios, naka Altis. So ito subukan mo rin. Lane departure. So wala naman siya gaano mga special features since this is the core or Lane the departure. base model. Lane departure. So talagang basic car lang din siya. Lane departure. Lane departure. Okay. So asking price namin for this one, starting is 380,000. So that's the asking price. So pwede po namin siya i-accept sa cash. Pero hindi ko po ito natatanong sa financing kung hanggang ilang percent pa. Kasi usually kapag mga ibang brand, usually mababa yung amount na nafe-finance. Minsan 60%, minsan 70%. Pero pwede pa rin po siya ipasok sa financing. So, if ever interested kayo nito sa cash or financing, message na lang po kayo sa amin or visit po kayo sa aming website na www.bicolautossearch.com. Doon namin ilalagay yung computation nito sa financing. By the way, ito pala newly PMS din po ito. Bago brake pads, bago ang mga oil just last month. So, wala ka pang gagalawin dito. Basically, gagamitin mo na lang ito for 3 months to 5 months.
Kung pang daily use na car mo, baka mga 3 months. Kung medyo matipid, nagtitipid-tipid ka pa, baka abutin na ng 5 months.